Ngayong araw mga mare, may pumasyal sa atin kaya samahan nyo kami. Palagi din silang nanonood sa atin. At eto nga, nakarating na sila kaso nasiraan sila ng gulong. Pagliko kasi nila ay bigla ba namang nabutas yung gulong nila pero buti na lang malapit na dito. Si Ate Lanit pala at Kuya Loy. Nakakatuwa nga kasi dinayo pa talaga tayo napakalayo nila. Maraming salamat po sa pagdalaw nyo at sa effort na binigay nyo. Madami nga rin silang pasalubong at nag-abala pa talaga sila ng merenda. At eto nga mga mare, nakaakyat na tayo. Alam kong pagod din sila kasi ang layo din ng biyahe talaga nila. Eto nga si tatay at si ate ay nagkukwentuhan kasi Bicol din siya. Kaya naman nagkaintindihan silang dalawa. Nakakatuwa nga lang mga mare, meron na sa ating dumadayo para lang makita tayo. Kaya naman eto, tamang kwentuhan lang at ang dami naming natutunan. At ang dami nila mga mare binigay sa atin. May kawali, saka eto. Kawali siya na parang isasaksak mo na lang. Tamang-tama to mga mare kapag naubusan tayo ng gasol. Kaya ayan si mama, binuksan niya na agad. Kasi nga gusto niya rin makita kung ano itsura sa loob. Tiyak naman matutuwa siya kasi mahilig siya magluto at eto nga tinulungan ko na. At eto siya mga mare, pag binuksan mo. Tignan niyo naman yung ngiti ni mama, abot hanggang langit. Nakakatuwa lang kasi na-appreciate niya kahit anong bagay, simple man yan o malaki. Siguro dahil wala tayo nun mga ganitong bagay. Kaya naman ngayon, nagkakaroon na tayo ng wala tayong dati, sobrang nakakatuwa. Yung sa iba ay simple lang, sa amin napakalaking blessing na nun. Tulad nito mga mare, makikita nyo naman yung tuwa namin. Kasi nga, syempre, unang best lang natin to. At nagbigay din pala sila ng barley na maganda do sa katawan. Saktong-sakto naman kay mama para lalo siyang lumakas. At kita tayo na palaging pagod. Ang sarap lang sa pakiramdam na na-appreciate tayo ng tao dahil sa mga mensahe ng mga video natin. At eto nga mga mare, nagdala pa sila ng Jayco. Kaya tingnan nyo naman yung tuwa ni mama. Dati mga mare, nakikita ko lang to sa ibang tao. Tapos ngayon, natikman na natin. Ang sarap pala talaga. At eto nga pamangkin ko, nagustuhan din niya. Dami din nilang dinala, kaya maraming salamat po sa effort nyo. At eto nga si mama, parang bata, iniisa-isa. Marami nagsasabi na ang swerte daw namin, pero sa totoo lang, walang swerte sa mundo. Di mo nakukuha ang isang bagay dahil lang sa sunwerte ka. Hindi, bunga yun ng paghihirap at pagsusumikap mo sa buhay. At eto nga si mama, hindi na rin talaga makapag-antay, kaya naman tinulungan siya ni kuya. At eto nga mga mare, yung nasira nilang gulong, talagang plat, nabutas talaga. Pero ang galing pa rin ng Diyos kasi dito na nasira at malapit na. At walang nangyaring masama. Naman, napag-desisyon namin pumunta muna sa bukid habang inaayos nila to. Kasi gusto daw ni Ate Lani na pumunta sa bukid sa dati nating tinitirahan. Kaya naman, eto, papunta na tayo. At habang naglalakad nga kami, ang dami namin na pagkwentuhan. Dun nga, mas na-realize ko na lahat ng tao ay may tamang oras. Kasi minsan, di ba, nagtataka tayo kahit anong gawin natin, parang wala pinatutunguhan. Hindi pong mapapaisip ka na lang, may paborito ba talaga ang Diyos? Kasi bakit sila, ang dali-dali nila makuha yung mga gusto nila sa buhay. Tapos tayo, kahit anong gawin natin, hindi natin makuha. Pero ngayon mga mare, na naranasan namin yung ganitong bagay, sabi ko, totoo pala na kahit anong gawin natin, pag hindi pa natin oras, ay hindi natin oras. At eto nga mga mare, nakarating na tayo sa dati nating kubo at nakaramdam din ako ng lungkot at saya. Dahil kahit papano, ang dami natin dito mga alaala at saya dahil sa wakas nakaalis na rin tayo sa ganitong buhay. Tipong hindi na natin kailangan intindihin kung babaha, lalakad ng malayo, walang kuryente, walang tubig, kutsain pa ng ibang tao dahil nasa bukid lang tayo. Sadyang mamimiss talaga namin yung buhay namin dito na simple lang yung pamumuhay pero masaya at nagsusumikap sa buhay. Pero siguro talaga ay oras na natin para magpaalam dito. Kumbaga sa libro, sarado na yung kabanata ng buhay natin dito sa bukid. Alam ko na malayo-layo pang lalakbayin natin pero ang mahalaga kahit papano ay meron na tayo nasimulan. Hindi rin to magiging madali pero alam ko darating din tayo sa mga pinapangarap natin. Papasalamat din ako kay Ate Lani, ang dami ko natutunan ngayong araw. Pagkagaling nga natin mga mare sa bukid, eto naman si tatay, nakita namin ang susungkit ng balimbing para man lang kahit papano may mauwi sila. Tuwa nga lang din mga mare kasi kahit papano yung pagiging mahiyain ko ay nawala na. Sila mama at marami na rin tayo nakikilalang iba't ibang tao. Eto nga mga mare, tapos na palang ayusin yung gulong kaya nakakatuwa naman at makakauwi na sila ng ligtas. Kaya ayan, inuusad lang ni kuya para naman makasakay si ate. Nagpaalam na nga rin kami. Maraming salamat po ulit sa inyo Ate Lani at Kuya Loy. Alam kong magkikita pa po tayo. Ingat po kayo sa biyahe. Kaya ayan, tamang nasa gilid lang kami kasi nga nagpapaalam pa at ayun nga umalis na sila. Kaya eto si mama, tamang kwentuhan lang kaming dalawa.
Kinabukasan na nga to mga mare, eto si Pangit, ina-assemble na yung tangkay. Mang tama, marami na tayong magagamit na kawali na hindi dumidikit. Na-try na nga natin to mga mare, ang ganda niya, hindi nga talaga dumidikit yung lulutuin mo. Sila Ate Lani pala, ay eto ang negosyo. Marami nagsasabi, how to be you po? Saan tinatawanan ko na lang? Siguro kasi nasasabi nila yon kasi nga kahit papano ay okay na tayo, pero kung naranasan nila yung naranasan namin, sasabihin nila, ay salamat hindi namin yung naranasan. Ngayon kasi mga mare, kahit papano yung paghihirap natin may resulta na. Iniwala din kasi ko, walang pangarap na sa isang kislap ay makukuha mo agad. Hindi yung tipong sinabi mo lang na gusto mo ng ganito ay makukuha mo agad. Hindi naman tayo mayaman. Kung ano man yung natatamasa namin yun, bunga yun ng paghihirap at pagsusumikap. Kaya sa mga taong palaging sinasabi na ang swerte mo, ang galing mo, buti ka pa. Sa totoo lang, dati ganun din ako. Ay ko sinasabi, buti pa sila. Pinanganak sa mayaman, yung tipong wala nang iisipin. At kami sa dami-dayong mayaman, hindi kami napabilang. Pero ngayon, unti-unti kong natutunan. Mga taong umaangat, mayaman, marami din pinagdaanan na pagsubok, hirap, bago nila makamtan yung mga bagay na meron sila ngayon. Ibig sabihin lang, kung ano yung natatamasa nila, pwede rin nating matamasa yun. Ang kailangan lang, mag-focus tayo sa goal natin. Dapat, determinado tayo sa buhay. Kasi sa totoo lang, isa din ako sa mga bata na nangarap noon. Ang bata na nakatingin sa iba, walang nasa isip kundi sana ako din. Sana balang araw ako din maranasan ko yung ganung bagay. So, ngayon hindi ko man nasasabi na matagumpay na kami, pero masabi ko kahit papano meron na. Kaya kung nangyari sa amin, pwedeng mas mangyari sa inyo. Kailangan mo lang gawin, magtiwala sa Diyos at maniwala sa tamang proseso at tamang panahon. Naman, ikaw, tiwala lang, makakamit mo din yung mga pangarap mo sa buhay. At muli, maraming salamat Ate Lani at Kuya Lloyd.